balita sa labas ng bansa, Estados Unidos pumagitna na sa pag-aagawa ng China at Japan sa grupo ng mga isla. Sinalakay naman ng mga demonstrador sa Ehipto at Libya ang US diplomatic missions. At whistleblower sa tax fraud ng isang Swiss bank, binigyan ng mahigit $100 milyong na reward. Ang mga ulat na yan sa Globalita ni Edwin Eusebio. Inalaan ng Estados Unidos ang Japan at China. Laban ito sa pagtindi ng alitan ng dalawang bansa. Hinggil ito sa pag-aagawan sa grupo ng mga isla na inaangkin ng China at Japan. Kahapon ay binaliwala ng Japan ang babala ng China. Idiniin ng Japan na nabili nito ang mga isla mula sa isang pribadong Hapon na may-ari ng mga ito. Dahil rito nagsugo pa ng dalawang patrol ships ang China sa mga inaangking isla nito na inaari naman ng Japan. Sa Libya, isang tao ang iniulat na napatay sa pag-atake ng mga nagpoprotesta sa Ehipto at Libya. Pinunteriya ng mga demonstrador ang US diplomatic missions. Napatay roon ang isang American staffer. Ang kaguluhan sa siyudad ng Benghazi, Libya ay nasundan ng paglusob ng mga protesters sa embahada ng US sa Cairo, Egypt. Sinampa ng mga demonstrador ang bakod ng US Embassy at pinagdiskitahan at sinira ng mga ito ang bandila ng Estados Unidos. Samantala, nagwagi naman sa tax fraud case ang isang whistleblower na nagsiwalat sa anomalya ng Swiss bank UBS AG. Mismo ang US Internal Revenue Service ang nakaloob ng record-setting na $104 million kay Bradley Birkenfeld. Gayunman, hindi nakadalo si Birkenfeld sa press conference kung saan inihayag ng kanyang mga abogado ang tinanggap na reward ng kanilang kliyente. Minsang inaamin ni Birkenfeld ang smuggling ng mga diamonds na ipinuslit sa pamamagitan ng paglalagay sa mga ito sa loob ng toothpaste tube. Si Birkenfeld ay dating tauhan ng Swiss bank UBS AG na itinuro nitong gumagawa ng tax fraud. Sentro ngayon ng US authorities ang pag-iimbestiga pa sa iba pang mga Swiss banks. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.